Karamihan sa mga bilyonaryo ngayon ay nangangarap pa ding magsagawa ng mga bagay na sa tingin ng iba ay napaka-imposible. Pero may punto ito. Bakit? Hindi porket sobrang dami mo ng pera ay magagawa mo na lahat ng gusto mo. Oo, at papatunayan ko yan sa video na ito. Dito ipapakita ko sa inyo ang mga hindi natapos na proyekto ng mga bilyonaryo. Mula sa mga dambuhalang airport hanggang sa mga futuristic machines. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Donald Trump Tower Moscow. Kilala si Donald Trump sa mga proyekto niyang enggrande at puno ng karangyaan. Pero isa sa mga pinakaambisyoso niyang plano ay hindi kailanman natuloy. Ang tinutukoy ko dito ay ang Trump Tower Moscow. Matagal na niyang pangarap na magpatayo ng skyscraper sa mismong kabisera ng Russia, isang simbolo ng kanyang brand na makikita sa skyline ng isa sa pinakamalalaking lungsod sa mundo. Simula pa noong late 1980s, nagpapakita na siya ng interes sa Moscow. Doon siya unang nagpunta sa Soviet Union para maghanap ng mga oportunidad sa real estate. Pagsapit ng 1990s at 2000s, habang dumadaan sa construction boom ang Moscow, tuloy-tuloy ang pagpupumilit ng Trump Organization. Ang plano, isang marangyang gusali na may hotel, condominium units, at syempre nakasabit ang pangalang Trump sa pinakataas ng tore. Ang pinakaseryosong pagsubok ay nangyari noong year 2013 nang bumiyahe siya sa Moscow para sa Miss Universe pageant. Doon muling umikot ang usapan tungkol sa pagtatayo ng Trump Tower sa tulong ng mga local developer. Ang plano raw ay itayo ito malapit sa Moscow River. Isang makintab at mataas na gusali na kasing tindi ng Trump Tower sa New York at Chicago. Nagpatuloy pa ang mga negosasyon hanggang year 2015 at 2016 habang busy siya sa kampanya bilang presidente ng Amerika. Ayon sa mga dokumentong inilabas kalaunan ng US investigators, tuloy pa rin ang pag-uusap ng kumpanya ni Trump sa mga kinatawan sa Russia. Kasama pa sa mga usapan ng umano'y offer na $50 million penthouse para kay Vladimir Putin bilang publicity stunt. Pero nauwi sa wala ang lahat. Dahil nang maupo na siya bilang presidente, naging imposible nang ituloy ito. Dumagdag pa ang matinding kontrobersya sa kanyang koneksyon sa Russia at ang komplikadong batas at pinansyal na kalagayan sa Moscow ay lalong nagpasuko sa proyekto. Walang kahit isang pundasyon na naitayo. Ang Trump Tower Moscow ay nanatiling drawing board project, isang marangyang ideya na kailanman ay hindi natupad. Hanggang ngayon ang lupang dapat pagtatayuan nito ay bakante pa rin at ang tore ay nabubuhay lang sa mga larawan at plano na hindi na umusad. Paul Allen's Flying Hotel Project, isa sa mga pinakaambisosyong bilyonaryo sa mundo ng teknolohiya ay si Paul Allen. Co-founder siya ng Microsoft at kilala siya sa mga proyektong kakaiba. Ngunit isa sa mga hindi natuloy na ideya niya ay ang tinatawag na flying hotel. Pero ano ba ito? Isa itong higanteng airship na kombinasyon ng eroplano at 5-star hotel. Kaya nitong lumipad ng malayo at lahat ng comfort ay andito na. Nakaraniwang makikita mo lang sa mga luxury suite. Mahilig talaga si Allen sa aviation. Noong year 2011, itinatag niya ang Stratolaunch Systems na naglayong gumawa ng pinakamalaking eroplano sa buong mundo para sa satellite launches. Pero bago pa yon, noong early 2000s, pinag-aralan na niya kasama ng mga engineer ang ideya ng isang airship na may kakayahang magdala ng mga dosenang pasahero. Kumpleto sa mga amenities tulad ng hotel rooms, lounge at observation deck. Ang disenyo raw ay mas malaki pa sa Boeing 747 puno ng helium at kayang lumipad ng tuloy-tuloy sa mahabang distansya. Pero hindi natuloy. Ang dahilan? Una, sobrang taas ng gastos. Kailangan ng napakalalaking hangar, stable na supply ng helium at advanced engineering para maging ligtas at practical ito. Bukod pa roon, may masamang reputasyon pa rin sa publiko ang mga airship dahil sa mga sakuna noong early 20th century tulad ng Hindenburg disaster. Kaya mahirap itong i-market bilang luxury travel. Pagsapit ng mid-2000s, inilipat na ni Allen ang focus niya sa Stratolaunch. Bagamat sinasabing may mga prototype at scale models na naipatayo, hindi ito umabot sa full-scale construction. Ngayon ang flying hotel project ni Paul Allen ay nananatiling isang what-if sa mundo ng aviation. Isang pangarap na tila lumipad lang sa papel pero hindi na kailanman bumaba sa realidad.
Mukesh Ambani's Navi Mumbai SEZ. Si Mukesh Ambani ang chairman ng Reliance Industries at tinaguriang pinakamayamang tao sa Asia ay kilala sa pagbuo ng malalaking proyekto sa India. Isa sa pinakagarbo pero hindi kailanman natapos ay ang Navi Mumbai Special Economic Zone. Isang ambisyosong plano na layuning baguhin ang anyong pang-ekonomiya ng lugar sa tabi ng Mumbai at gawing isang global business hub na kasing yabang ng Singapore o Dubai. Inilunsad ito noong 2006 sa tulong ng Reliance Industries. Sa plano, bubuo ng isang self-contained city, puno ng business parks, matataas na gusali, ports, highways, at power plants na magpapasigla sa kalakalan ng bansa. Lahat ay inaasahang magiging simbolo ng modernong India. Pero hindi naging ganun kadali. Ang pinakamalaking problema, laban ng mga lokal na magsasaka. Maraming tumutol sa pagbawi ng lupaing sakahan, kaya nagkaroon ng mga malalaking kilos protesta at kaso sa korte. Halos 50,000 acres ng lupa ang unang nakalaan para sa proyekto. Ngunit dahil sa matinding pagtutol, bumaba ng husto ang sakop nito. Bukod pa rito, nagbago rin ang policy ng India tungkol sa Special Economic Zones o SEZ. Ayon sa mga kritiko, mas nakikinabang daw dito ang mga korporasyon kaysa sa mga karaniwang citizens. Pagsapit ng 2010, halos tuluyan ng tumigil ang proyekto. Karamihan sa lupa ay nanatiling bakante at ang pangarap na maging next Singapore ng India ay tuluyang naglaho. Bagamat nagpatuloy ang ilang hiwalay na proyekto sa lugar gaya ng bagong international airport, ang orihinal na SEZ ni Ambani ay nanatiling malaking pagkabigo. Pinatunayan ng karanasang ito na kahit gaano kalaki ang kayamanan ng isang tao, kung walang suporta ng mga mamamayan at ng pamahalaan, hindi rin tatayo ang pinakamagarbong lungsod sa plano. Eike Batistas Porto do Açu Superport. Si Eike Batista, ang dating pinakamayamang tao ng Brazil, ay minsang tinaguriang the Golden Boy ng Latin America. Isa sa kanyang pinakamalaking ambisyon ay ang Porto do Açu, isang napakalaking port complex sa Rio de Janeiro na tinawag ng marami bilang Rotterdam of the Tropics. Sinimulan ng konstruksyon noong 2007 sa ilalim ng kanyang kumpanya na LLX Logistica, bahagi ng EBX Group. Ang plano, isang deep water port na may mga terminal para sa oil, bakal at iron ore. Kasama pa ang oil refinery at steel mills. Lahat ito ay nakadisenyo para kayang tanggapin ang pinakamalalaking barko sa mundo. Noong kalagitnaan ng proyekto, bilyon-bilyon ang ipinasok ng mga investor. Inaasahan itong magbibigay ng libu-libong trabaho at magtataas sa ekonomiya ng Brazil. Lalo na't naghahanda noon ang bansa para sa World Cup 2014 at Olympics 2016. Ngunit bumagsak ang lahat ng sumadsad ang presyo ng oil at metal sa pandaigdigang merkado. Nabaon sa utang ang mga kumpanya ni Batista at mula sa pagiging multi-billionaire, naging bangkarote siya halos magdamag. Idinagdag pa rito ang mga isyong legal dahil sa reklamo ng mga lokal na magsasakang pinaalis sa kanilang mga lupa. Noong 2013, tuluyan nang bumagsak ang kanyang negosyo. Kinuha ng mga bangko at creditors ang kontrol ng proyekto na kalaunay ibinenta sa ibang operator. Ngayon gumagana man ang Porto do Açu bilang isang commercial port. Malayo ito sa orihinal na pangarap ni Batista na maging pinakamalaking industrial port sa Latin America. Ang naiwan sa proyekto ay isang paalala kung gaano kabilis bumagsak ang malalaking pangarap kahit pa ito ay pinunduhan ng isang bilyonaryong minsang tinuring na hari ng negosyo sa Brazil. Roman Abramovich's New Moscow Airport. Isa sa mga pinakamayamang negosyante ng Russia, si Roman Abramovich ay nakilala sa buong mundo bilang dating may-ari ng Chelsea Football Club. Pero bago pa man siya maging popular sa larangan ng football, may isa siyang napakalaking plano, ang magpatayo ng isang bagong airport sa labas ng Moscow. Noong kalagitnaan ng 2000s, inanunsyo ni Abramovich ang ideya ng isang modernong, pribadong airport na pwedeng makipagsabayan sa tatlong pangunahing airport ng Moscow. Ang proyekto ay sobrang ambisyoso. Balak niyang magtayo ng state-of-the-art hub na kayang tumanggap ng milyon-milyong pasahero bawat taon. Si Abramovich, na yumaman sa industriya ng oil at metal, ay nakakita ng oportunidad sa patuloy na paglago ng air travel sa Russia. Gamit ang kanyang kumpanya na Millhouse Capital, nagsimula siyang maghanap ng lokasyon sa paligid ng Moscow. Ang mga plano raw ay napaka-futuristic, may malalapad na runway, modernong terminal, at integrated logistics system na abot sa antas ng mga pinakamagagandang airport sa mundo. Pero simula pa lang, puro balakid na ang sumalubong sa kanya.
Dahil kontrolado ng gobyerno ang aviation sector ng Russia, ayaw nitong payagan ng isang ganap na pribadong airport. Dagdag pa rito, sobrang komplikado ng mga kailangang infrastructure tulad ng bagong highway at railway na mag-uugnay sa ika-4 na airport ng Moscow. Pagsapit ng late 2000s, nagsimulang mawalan ng direksyon ang proyekto. Nahati ang atensyon ni Abramovich sa iba pang negosyo habang dumami naman ang regulasyong pumipigil sa kanya. Sa huli, hindi kailanman naipatayo ang airport, walang nailatag na runway, walang naitayong terminal, at ang lupang nakalaan dito ay nanatiling bakante. Malinaw na ipinakita ng proyektong ito na hindi sapat ang yaman at impluwensya kapag ang kalaban mo ay politika at regulasyon ng gobyerno. Ang New Moscow Airport ni Abramovich ay nanatiling pangarap sa blueprint, isang ambisyosong ideya na tuluyang natabunan ng realidad. Masayoshi Son SoftBank Solar Project. Si Masayoshi Son, ang Japanese billionaire founder ng SoftBank, ay kilala sa kanyang mga malalaking investments sa teknolohiya, mula sa artificial intelligence hanggang robotics. Pero noong 2015, may isa siyang planong mas matindi pa, ang baguhin ang hinaharap ng enerhiya sa India gamit ang araw. Sa panahon ng pagbisita ni Indian Prime Minister Narendra Modi sa Japan, inanunsyo ni Son ang plano niyang mag-invest ng hanggang $20 billion para sa pagtatayo ng mga solar power plant sa buong India. Bahagi ito ng kampanya ng gobyerno para gawing global leader sa renewable energy ang bansa na may target na 100 gigawatts ng solar power bago matapos ang year 2022. Sa tulong ng Bharati Enterprises at Foxconn, binuo ni Son ng SB Energy, isang joint venture na mamumuno sa proyekto. Layunin nitong magtayo ng mga dosenang malalaking solar parks na kayang makapag-produce ng daan-daang megawatts ng kuryente bawat isa. Ayon kay Son, ang proyekto ay makakatulong hindi lang sa pagbawas ng carbon emissions, kundi pati sa pagbibigay ng kuryente sa milyon-milyong mamamayan ng India. At noong 2019, umabot na sa 1.4 gigawatts ang kanilang naitayo o ginagawa, isa sa pinakamalaking foreign renewable energy investment sa bansa. Ngunit gaya ng maraming napakalaking proyekto, hindi natuloy ang buong plano. Mabagal at magulo ang proseso ng land acquisition, maraming legal issues, at hindi rin sapat ang grid infrastructure para sa dami ng kuryenteng ma-generate. Bukod pa rito, bumagsak ang presyo ng solar energy na nagbawas ng kita ng mga investor. Pagsapit ng 2021, nagdesisyon ng SoftBank na umatras mula sa renewable sector sa India. Ibinenta nila ang SB Energy sa Adani Green Energy na siyang nagpatuloy ng ilang natitirang proyekto. Sa huli, ilang solar farms lang ang natapos, habang ang orihinal na $20 billion vision ay nanatiling hindi kumpleto. Napatunayan ng karanasang ito na kahit gaano kalaki ang ambisyon, kapag sabay-sabay ang problema sa logistics, politika at ekonomiya, hindi lahat ng pangarap ng bilyonaryo ay naiilawan ng araw. Richard Branson's Virgin Galactic Spaceport America. Matagal ng pangarap ni Richard Branson, ang founder ng Virgin Group, na gawing posible ang commercial space travel o biyahe sa kalawakan para sa mga ordinaryong pasahero. Noong 2004, inilunsad niya ang Virgin Galactic, isang kumpanyang may layuning magdala ng mga tao hanggang sa gilid ng outer space. Ang sentro ng proyektong ito ay tinawag na Spaceport America, isang futuristic terminal at launch site na itinayo sa disyerto ng New Mexico. Sinimulan ang konstruksyon noong 2006 at naglaan ang gobyerno ng New Mexico ng mahigit $200 million para rito. Ang disenyo ng gusali, gawa ng Foster & Partners, ay sobrang modern. May eco-friendly features at aerodynamic na itsura. Ang ideya, gagamitin ng Spaceport America para sa mga Virgin Galactic spacecraft na magdadala ng mga pasahero sa suborbital flights. Bawat ticket, halos $250,000, isang presyo na pangbilyonaryo talaga. Ayon kay Branson, magsisimula dapat ang operasyon noong 2009 at maraming celebrities at business tycoons ang nagpabook agad. Pero hindi naging ganun kadali. Habang tumatagal, dumami ang mga delay dahil sa technical problems at mga aksidenteng nangyari sa test flights. Noong 2014, isang trahedya ang yumanig sa proyekto nang mamatay ang test pilot sa isang crash. Dahil dito, lalong na-delay ang buong operasyon. Bagamat opisyal na binuksan ng spaceport noong 2011, matagal itong nanatiling halos walang laman. Tinawag pa ito ng mga lokal na residente na ghost airport in the desert.
Pagkalipas ng isang dekada, noong July 2021, natupad din ang matagal na pangarap ni Branson nang lumipad siya mismo sa gilid ng kalawakan sakay ng VSS Unity mula sa Spaceport America. Ngunit kahit pa matagumpay ang biyahe, hindi pa rin regular na tumatakbo ang komersyal na operasyon ng Virgin Galactic. Maraming hadlang pa rin sa cost, safety at market demand. Para sa gobyerno ng New Mexico, hindi rin natupad ang inaasahang economic boom. Hanggang ngayon nananatiling almost but not quite achieved ang proyektong ito. Isang simbolo ng pangarap na halos maabot pero hindi pa tuluyang nakamit. Sheikh Mohammed's Dubai Land. Kung may isang lugar na kilala sa mga sobrang engranding proyekto, walang tatalo sa Dubai. At sa dami ng kanilang mga world record structures, isa sa pinakamalaki at hindi natapos ay ang Dubai Land. Noong 2003, inanunsyo ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang pinuno ng Dubai, ang plano para sa pinakamalaking entertainment complex sa buong mundo. Dobleng laki pa ng Walt Disney World sa Florida. Ang Dubai Land ay dapat sakupin ng mahigit 107 square miles na puno ng theme parks, sports arenas, resorts, shopping malls at cultural attractions. Kabilang sa mga international partners noon sina Universal Studios at DreamWorks, kaya't marami ang naniwalang ito ang magiging susunod na global tourism hub. Nagsimula agad ang construction at ilan sa mga bahagi nito gaya ng Dubai Outlet Mall at Global Village ay natapos. Pero nang tumama ang global financial crisis noong 2008, biglang huminto ang lahat. Nawalan ng pondo ang mga developers, umatras ang mga foreign partners, at karamihan sa mga proyekto ay nanatili lang sa blueprint. Ang dapat sana'y Universal Studios Dubai na magiging pangunahing atraksyon ay kanselado. Ganon din ang mga planong theme park ng DreamWorks at Six Flags. Sa paglipas ng mga taon, ginamit na lang ang bahagi ng lupa para sa ibang proyekto tulad ng Dubai Sports City at IMG Worlds of Adventure. Bagamat tuloy-tuloy pa rin ang pag-unlad ng Dubai, ang Dubai Land ay naging paalala na kahit sa lungsod ng mga himala, hindi lahat ng pangarap ay natatapos. Ito ay isa sa mga pinakamalalaking proyekto na tinamaan ng realidad ng ekonomiya. Isang kombinasyon ng partial successes at unfulfilled promises. Elon Musk's Hyperloop Test Tracks. Noong 2013, ipinakilala ni Elon Musk ang ideya ng Hyperloop, isang revolusyonaryong sistema ng transportasyon kung saan mga pads ang tatakbo sa loob ng vacuum tubes sa halos supersonic speed. Ayon kay Musk, makakabiyahe ang mga pasahero mula Los Angeles hanggang San Francisco sa loob lang ng 30 minutes. Tinawag niya itong fifth mode of transport at sinabing mas mabilis at mas mura ito kaysa high-speed rail. Agad na umani ng hype ang konsepto at ilang kumpanya ang nagsimulang magtayo ng prototype. Si Musk bagamat ayaw sanang direktang gumawa ay nagpatayo rin ng test track sa Hawthorne, California noong 2017. Dito ginanap ang Hyperloop Pod Competition kung saan mga estudyanteng engineer mula sa iba't ibang bansa ang nagpadala ng mini pods. Ilan sa kanila ay umabot sa bilis na mahigit 200 miles per hour. Patunay na posible ang physics ng ideya. Ngunit pagdating sa totoong mundo, ibang usapan na. Napakamahal pala ng pagpapatayo at maintenance ng vacuum-sealed tubes at napakakomplikado ng safety standards para sa mga pasaherong lalakbay ng halos supersonic speed. Dagdag pa rito, problema rin ng land acquisition at government regulation. Habang tumatagal, unti-unting umatras si Musk mula sa proyekto. Noong 2022, dinimolish na mismo ng SpaceX ang test track at inanunsyong ititigil na ang pod competitions. Bagamat minsan pang binanggit ni Musk na maaring gamitin ng The Boring Company ang Hyperloop sa ilalim ng lupa, wala nang aktwal na progreso hanggang ngayon. Para sa marami, ang Hyperloop ay nanatiling isang magandang ideya na hindi naging realidad, isang proyekto na mas napuno ng hype kaysa engineering. Ngunit para sa iba, ito pa rin ay simbolo ng walang katapusang ambisyon ng tao na maglakbay ng mas mabilis kaysa dati. Howard Hughes H4 Hercules. Walang ibang proyekto ang mas malinaw na nagpapakita ng kakaibang ambisyon ng isang bilyonaryo kaysa sa H4 Hercules ni Howard Hughes, na mas kilala sa bansag na Spruce Goose. Si Hughes ay isang misteryosong Amerikanong industrialist at aviator na sobrang obsessed sa ideya ng pinakamalaking eroplano sa mundo, isang flying boat na gawa halos sa kahoy dahil bawal noon gumamit ng aluminum sa panahon ng World War II. Ang plano niya,
gumawa ng dambuhalang eroplano na kayang maglipad ng 750 troops o 2 Sherman tanks patawid ng Atlantic Ocean upang maiwasan ang mga German U-boats na lumulubog sa mga barkong pandigma. Ang H-4 Hercules ay 218 feet ang haba at may wingspan na mahigit 320 feet. Mas malaki kaysa sa anumang aircraft noong panahon niyon at isa pa rin sa pinakamalaki sa kasaysayan. Ginastos ni Hughes ang sarili niyang yaman sa proyektong ito sa ilalim ng Hughes Aircraft Company. Pero habang tumatagal, lumobo ang gastos at na-delay ang konstruksyon. Nang mabuo ang prototype noong 1947, tapos na ang digmaan, kaya nawala ang interes ng gobyerno ng US sa pagpopondo. Umabot sa mahigit $23 million ang kabuuang gastos. Nakatumbas ng halos $300 million sa halaga ngayon. Marami ang tumawag dito na aksaya sa pera. Pero ipinilit ni Hughes na kayang lumipad ng eroplano. Noong November 2, 1947, sa Long Beach, California, personal niyang pinailot ang H-4 Hercules sa unang at huling pagkakataon. Sa harap ng libu-libong nanonood, lumipad ito ng 70 feet mula sa tubig at tumakbo ng 1 milya bago bumalik sa landing. Napatunayan niyang posible ang konsepto. Pero hindi na niya ito muling pinatakbo. Pagkatapos noon, itinago ni Hughes ang Spruce Goose sa isang espesyal na hangar at inutusan ang kanyang staff na panatilihin ito na parang handa pa ring lumipad. Kahit hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1976, hindi na ito ginamit muli. Ngayon makikita ang H-4 Hercules sa Evergreen Aviation and Space Museum sa Oregon, kung saan namamangha pa rin ang mga bisita sa laki at ganda nito. Ang Spruce Goose ay nananatiling simbolo ng ambisyosong proyekto na nakamit, pero hindi kailanman naging praktikal. Isa itong paalala na kahit ang pinakamayamang tao sa mundo ay may mga ideyang hindi nakalipad ng tuluyan. Li Ka-shing's Shantou University Expansion Project. Isa sa pinakabantog na bilyonaryo sa Asia, si Li Ka-shing ng Hong Kong ay hindi lang kilala sa negosyo kundi sa kanyang malawak na charity work. Sa pamamagitan ng Li Ka-shing Foundation, naglaan siya ng bilyon-bilyong dolyar para sa edukasyon, medisina at research. Isa sa kanyang pinakaambisyosong proyekto ay ang pagpapalawak ng Shantou University sa China. Isang planong gawing world-class university na kaya sanang makipagsabayan sa Peking University at Tsinghua University sa Beijing. Sinimulan niyang pondohan ng university noong 1981 nang ito ay muling itatag matapos ang Cultural Revolution. Sa loob ng 3 dekada, nagbigay siya ng mahigit $1 bilyong para sa mga lecture hall, teaching hospital, law school at research centers. Noong 2001, inanunsyo niya ang malakihang expansion plan. At pagsapit ng 2013, nagdagdag pa siya ng $130 million para sa 8 years ng proyekto. Ngunit kahit ganun kalaki ang pondo, hindi natupad ng buo ang kanyang pangarap. Marami sa mga planadong research centers at advanced tech institutes ay hindi natapos o hindi umabot sa global standard. Ilan sa mga dahilan? Matinding kompetisyon sa pagitan ng mga universidad sa China. Kakulangan sa lokasyon. Ang Shantou ay nasa mas liblib na bahagi ng Guangdong Province, malayo sa mga sentrong lungsod tulad ng Beijing o Shanghai. Bureaucratic obstacles. Dahil kontrolado ng estado ang sistema ng edukasyon, mahirap para sa isang pribadong proyekto na makakuha ng ganap na autonomiya. Sa mga huling taon ni Li Ka-shing, inilipat niya ang atensyon sa medical research at tech innovations, kaya unti-unti niyang binawasan ang suporta sa Shantou University. Noong 2018, inanunsyo ng foundation na tatapusin na nila ang direktang pagpopondo. Ngayon patuloy pa ring tumatakbo ang Shantou University at nananatiling isa sa pinakamodernong paaralan sa rehiyon. Ngunit ang pangarap na gawing Harvard o Oxford ng China ay hindi kailanman natupad. Ang proyektong ito ay naging simbolo ng mga limitasyon ng kayamanan na kahit gaano kalaki ang pera, hindi nito kayang talunin ng mga hadlang ng politika at sistema. Jeff Bezos' 10,000-year clock. Si Jeff Bezos ang founder ng Amazon at isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo ay kilala hindi lang sa negosyo kundi sa kanyang mga proyektong pang-future na parang galing sa science fiction. Isa sa mga pinakakaiba at pinakaambisyoso niyang pinunduhan ay ang tinatawag na 10,000-year clock o Clock of the Long Now. Ang ideya ay nagmula sa computer scientist na si Danny Hillis at sinuportahan ng Long Now Foundation. Ang layunin, gumawa ng isang mekanikal na orasan na tatakbo ng 10,000 taon
nakatago sa loob ng isang bundok. Si Bezos mismo ay naglaan ng hindi bababa sa $42 million para sa unang full-scale na bersyon na itinatayo sa kanyang pribadong lupain sa West Texas. Hindi tulad ng karaniwang relo na tumitiktak kada segundo, ang relong ito ay tatakbo lang ng isang beses bawat taon. Ang century hand nito ay gagalaw tuwing 100 years at may kuko na lalabas isang beses bawat 1,000 taon. Oo, isang beses lang kada milenyo. Ginagamit ng disenyo ang mga gears, weights at astronomical calculations para mapanatiling tama ang oras sa loob ng libu-libong taon nang walang kuryente o electronic system. Ayon sa mga tagapagtayo nito, layunin ng orasan na hikayatin ng sangkatauhan na mag-isip sa mas mahabang panahon. Hindi lang tungkol sa kinabukasan ng isang henerasyon, kundi ng buong sibilisasyon. Sinimulan ang konstruksyon noong 2018 sa isang liblib na disyertong bundok sa West Texas, malapit sa Blue Origin launch site ni Bezos. Dito naghukay ang mga engineer ng 500-foot vertical shaft sa bundok para paglagyan ng mga mekanismo ng orasan. Ang mga bahagi nito, ilan ay kasing taas ng tao at may bigat na libu-libong pounds, ay manumanong binubuo sa loob ng bundok. Sa kabila ng napakalaking pondo, mabagal ang progreso. May mga prototype nang ipinakita sa San Francisco pero ang full-scale clock ay hindi pa tapos hanggang ngayon. Maraming kritiko ang nagsasabing mas mainam sanang ginamit ang $42 million sa mga masagarang problema tulad ng kahirapan, edukasyon o climate change. Pero ayon naman sa mga taga-suporta, may halaga ang simbolismo ng proyekto. Ito raw ay paalala na dapat matutong mag-isip ang tao para sa kinabukasan ng sangkatauhan, hindi lang sa kasalukuyan. Hanggang ngayong 2025 nananatiling unfinished ang 10,000-year clock sa Texas. Walang malinaw na petsa ng pagkakumpleto at bihira ang mga update mula sa Long Now Foundation. Ngunit kahit hindi pa natatapos, ang proyektong ito ay isa ng monumento sa konsepto ng long-term thinking. Isa itong proyekto na hindi naghahangad ng tubo, kundi gustong baguhin ang pananaw ng sangkatauhan tungkol sa oras. Kung kailan ito matatapos, o kung tatakbo ba talaga ito sa loob ng 10,000 taon, ay nananatiling isang misteryo sa kasaysayan ng mga bilyonaryong proyekto.